Ang buhay ay parang suso. Mabagal man ang progress, tiyak makararating din sa paroroonan. Kaya parang suso. Huwag mong madaliin ang iyong pag-angat dahil ang sapat na panahon at pinag-uukulan ng lakas at determinasyon ay tiyak makararating ka rin sa rurok ng tagumpay. Welcome to Kenji Aquascaping. Good day guys. For today's video, ituturo ko kayo sa 75-gallon community tank ko. As you can see, iba't ibang klase o breed ng isda ang meron sa tank. Andyan ang red cap oranda from Thailand, Glotetra, swordtail, and molly at tiger barb. Kung mapapansin nyo, para sa mga beginner, may mga planted plan ako sa tank at dry wood. Ang tawag po dyan, aquascaping. Kung mag-aquascaping kayo, huwag kayong mag-aalaga ng goldfish dahil nagbubungkal sila ng lupa at masira lang ang mga planted plants mo. May dalawang klase ng aqua plants. Una na dito ang high-tech plants, pangalawa, low-tech plants. Ano nga ba ang high-tech plants at low-tech plants? Ang high-tech plants ay mga live plants na kailangan ng CO2. May mga CO2 na nabibili na rin sa pet shop, so hindi na kayo mahirapan pang maghanap pa. Ang low-tech plants naman ay hindi na kailangan ng CO2 para sa planted tank mo. Gaya na nakita nyo sa tank ko, mga low-tech planted plants ang gamit ko. Mabuhay sila kahit itanim mo lang sila sa tank mo by using aqua soil at sapat na ventilasyon kung indoor ang setup mo gaya ng akin. Kung outdoor naman, kahit wala ng ventilasyon dahil direct sunlight naman siya. Kaya lang, gaya ng sabi ko kanina, kung mag-aquascaping ka, huwag kang mag-alaga ng goldfish dahil bubungkalin lang nila gaya na nakita nyo ngayon sa tank. Meron din ako mga hanging plants tulad nyan, Chinese kangkong, pothos. Yang Chinese kangkong na yan, rekado namin yan noon nagluto ako ng sinigang na baboy. Ginawa ko dyan, nilagay ko sa tank at ayan, nagkaroon na sila ng mga dahon at ugat. Nakakatulong din kasi yan sa tank mo para mapanatiling healthy at crystal clear ang tubig mo. Kapag healthy at crystal clear ang tubig mo, syempre healthy rin mga isda mo. At kapag healthy ang isda mo, tiyak kondisyon ng mga isda mo para magparami. Gaya na nakita nyo sa tank ko, ang dami ko ng baby fry at sagana sila magparami. Kaya yan ang magiging resulta kapag lamang ang may alam. Dati nakikita ko lang to sa mga nag-aquascaping. Finally, nagawa ko naman ng maayos. Hindi biro mag-aquascaping, dapat talaga may background ka kung paano gawin. Kung paano mag-alaga ng isda at paano ma-maintain ng healthy at crystal clear ang tubig natin para benefits ng mga alaga natin isda. Nakakatulong din ang apple snail sa pag-maintain ng malinis at crystal clear ng tubig dahil sila ang kumakain ng mga waste o sobrang pagkain ng mga isda natin. Kaya napapanatiling malinis at crystal clear ang tubig natin sa tank. O paano? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam! Nagbibigay ng sigla at saya. Langit ka, lupa ako, hanggang tanaw na lang ba tayo? Mahal kita, mahal mo ba ako, hanggang pangarap na lang ba ito? Kaya kong
sinta